alam mo nga, Carla, di ba? Dahil ngayon nga ay Tuesday, kaya naman ay makakasama natin mga kaibigan natin mula sa Philippine Navy. At for this Tuesday, syempre, Carla, pag-uusapan natin, walang iba kundi itong Philippine Navy Dental Service. Kaya naman ngayong umaga ay makakasama natin ang Chief Dental Surgeon Navy, walang iba kundi si Lieutenant Colonel Sofronio P. Marquez Jr. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Jules, Carla, at sa ating mga viewers. Alright, syempre makakasama rin po natin ang Admin Personnel Officer na OTCDSN. Walang iba kundi si Major Romel D. Dacanay. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Jules at Carla, at sa ating mga tagapanood. Alright, sir. So, let's start with Lieutenant Colonel Marquez. Sir, what is the Office of the Chief Dental Surgeon Navy? The Office of the Chief Dental Surgeon Navy is the technical staff office of the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. The head of our office is the Naval Dental Surgeon. He is the technical advisor of the FOIC on all matters on dental-oral health of Philippine Navy personnel. At the same time, he is the head of the Philippine Navy Dental Service. Ano naman po ba ang misyon ng Philippine Navy Service? Ang Philippine Navy Dental Service provides dental-oral health care to our Philippine Navy military personnel, their dependents, and their and other civilians in order to prevent yung mga dental problems na might interfere or might hamper the performance of their duties. Alright, Major Dacanay, ano naman po ba yung pinakamandato ng inyong opisina? Bali kami sa office, kami yung kumbaga sa policy making body with regards sa dental personnel at saka sa mga all matters concerning dental service sa Philippine Navy. Balita ko rin po marami din po kayong mga dental units sa Philippine Navy Dental Service. Ilan po ba yung ninyo, yung units? At saan po ba ito naka-station, Major Dacanay? Yes. Bali, aside from the Office of the Chief Dental Surgeon Navy stationed in Fort Bonifacio, Taguig City, there are 12 dental operating units or dispensaries strategically stationed in different bases of the Philippine Navy nationwide. Bali, meron tayong 5 sa Luzon, meron sa San Fernando, La Union, meron sa Rawis, Legazpi City, meron 2 sa Cavite City, at saka isa sa while sa Visayas area, meron din tayong 2 dental dispensaries doon, isa sa Cebu City at saka isa sa Puerto Princesa City, Palawan. While in Mindanao, 2 din, meron tayo sa Naval Forces Eastern Mindanao sa Panacan City, Davao, at saka sa Zamboanga City. Bukod doon, meron din tayong 3 dental dispensaries dito sa NCR, isa sa Headquarters Philippine Navy at saka 2 sa Fort Bonifacio, the 1301st Philippine Navy Dental Dispensary at saka sa Marine Corps Dental Detachment. They are stationed there primarily for them to cater the dental needs of the sailors and marines in order to maintain their fighting strength by keeping them in top oral health conditions for them to effectively and efficiently function and perform their duties. Alright, sir. Now, Sir Marquez, internally within the Philippine Navy, ilan po ba yung binibigyan natin ng serbisyo pagdating po sa dental service? Ang number 1 priority natin, of course, yung mga Philippine Navy personnel, mga sailors and marines natin. We provide dental service 24/7. Yes, nasabi nga ni Major Dacanay, all over the Philippines ito. From Luzon hanggang Mindanao, meron tayong mga dental dispensaries. At the same time, there are times na in support sa community-based projects ng Philippine Navy, naiimbita din tayo mag-participate sa mga tinatawag nating free dental clinic. Ito ay para sa mga less fortunate brothers and sisters natin. So nag-extend po kayo outside? Yes. Meron po kayo mga medical mission po para po sa mga civilian. At ano naman po ba yung mga services na binibigay ninyo sa kanila bukod po sa free dental check-up? Of course, nag-ano din kami after
thoroughly giving an examination sa cavity nila, oral cavity nila. Nagbubunot kami ng ngipin. We do extraction of teeth. At the same time, if it permits, meron din tayong mga pasta, ganyan, sa kalinis. Right. Sir Dakanay, bakit po sa of course, as part of this office na binibigyan ninyo ng importance pag yung dental health, of course, ng ating mga miyembro ng Philippine Navy? Yes, kasi isa yan sa nagiging trust natin ng Philippine Navy Dental Service na ngayon na i-target natin na maging zero cavity ang mga Philippine Navy personnel. Kaya sa pamamagitan yan, continue yung pagkakandak natin ng TINE, Truth, Information, and Education, para sa kanilang dental health awareness. Pero sa kasalukuyan kaya, no, Jules, ano-ano po kaya yung mga upcoming na, kumbaga, events, kumbaga, activities ninyo? Sir Marquez. Ayun nga, right now, talaga ang number one namin na proyekto is, in fact, programa talaga ito, inherent sa amin. Since when pala to, sir? Ang alin? Na nagbibigay outside, nagre-reach out sa communities natin. Matagal na ito. Okay. Hindi pa ako pumapasok sa serbisyo. Talaga, sir? Ang buong AFP nagbibigay na ng serbisyo sa ating mga less fortunate brothers and sisters. Nga. Yun nga, nasabi ko sa inyo, other than providing dental service to our military personnel 24/7, maraming all over the Philippines itong free dental clinic na nagpro-provide din kami nito. Alright. Sir, kanina bagay to kanina no, na one of your thrusts nga po dun sa office niyo is of course bigyan talaga ng sapat at quality talaga na dental health yung ating mga kasamahan sa Philippine Navy. Aside from that, ano-ano pa po ba yung mga thrusts na ginagalawan ng ating opisina? Well, as of now, the office is continue professionalizing the Philippine Navy Dental Service rank and file in line with the command guidance and Philippine Navy Sail Plan 2020, Strong and Credible Navy 2020, focusing on the enhancement of personnel capability and enlisted personnel career management, which is also in line with the Philippine Navy Human Capital Strategy. Alright, oo. Pero ito rin daw po, kasama din daw po sa inyong dental services, ito yung supervision ng dental equipment and supplies. Tama po ba? Paano niyo po ito, kumbaga, nababantayan o isinasagawa? Ang kanyo all over the Philippines, meron tayong dental dispensaries. Every once in a while, at least every year, may part ng annual general inspection. Pinapasyalan namin ito at ini-inspection namin talaga personally. Chinecheck namin ang mga ito. At the same time, yung pinaka-boss namin, yung Naval Dental Surgeon, he also makes time para he visits itong mga dental dispensaries na sinasabi ko sa inyo. So nakita natin talagang tutok na kahit kalat sila sa buong Pilipinas, talagang natutukan nila directly itong mga equipment na talagang consistent doon, Carla, doon sa sinasabi nila Major Dakanay kanina na for yung thrust nila na mapanatili na okay yung dental health na makasama nila, talagang tututukan nila lahat yan. Yes, that's Ayan. right. So I have a question with regard to the outreach program, Sir Dakanay. No? Kasi yun nga, aside from internally, the Philippine Navy is really assuring all of your members sa talagang okay yung dental health. Pagdating naman sa outreach po, paano po ba yung access ng public natin dito? Paano po nila kayo malalapitan? Paano po yung information na meron pong mga activities na ginagawa yung opisina niyo regarding this? Bali, kasi kami, nakadepend rin kami sa coordination sa mga civilian military operations ng Philippine Navy. Kaya kapag merong mga ganyang civic actions, nakikipag-coordinate kami sa civilian military operation. Merong office na nakatalaga doon para mag-guide sa amin para sa mga access ng mga free services ng dental. Alright, Sir Marquez. Usually, tama yung in addition to that, merong usually yung mga nag-aas ng mga nagre-request sila sa mga opisina namin. Tapos yung office na in charge nga dyan, tinatask kami na pumunta doon sa lugar at mag-provide ng dental services sa ating mga
less fortunate brothers and sisters. Yes. Pero ngayon po, dahil nga po summer ngayon, no, at maraming mga medical missions talaga all Yes. throughout the Philippines, misalo na po sa may Visayas, misalo po sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Meron po ba kayong mga upcoming na medical mission or dental mission sa ating mga civilians, sa ating mga kababayan? Ano yan? Ongoing yan regularly. Okay. At least sa isang linggo, all over the Philippines may nangyayaring ganyan. Depende sa mga request. Pero ano yan, ongoing yan. That's nice. At least ongoing po. Ongoing yan. Sir Marquez, gusto ko po kayong tanungin, bilang po kayo po ang Deputy Chief ng Dental Surgery ng Philippine Navy, ano po ba ang inyong ginagampanan? Yung opisina namin, our office provides control, supervision, and administration to all dental operating units all over the Philippines. Kami ang in charge sa kanila. At the same time, we formulate policies. We impose these policies and guidelines pertaining to the dental service of the Philippine Navy. Rin kami, assignment, reassignment, at saka training ng dental personnel natin. And of course, we supervise, we monitor, at saka we always try to improve the dental services that we provide to our soldiers. Okay, Major Dacnay, kaugnay po nung nabanggit ni Carla kanina, no, na since summer na nga po, at ang daming mga organizations actually na naglalayon syempre na makapagbigay ng mga dental missions. Open po ba yung opisina nyo for collaborations if ever? Pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming opisina sa Office of the Chief Dental Surgeon Navy sa Fort Bonifacio, Taguig. Alright. Pero may certain qualifications po ba yung mga public na kailangan pong mag-qualify dito, or is it open to everyone? Sa dentista, kung nais yung maging miyembro ng hubong sandatahan ng Pilipinas, ang application ng pagiging dentista sa Aguinaldo, sa Camp Aguinaldo, sa Office of the Chief Dental Service, AFP. Then, pag nakuha ka na, sila nagdi-distribute Army, Air Force, or Navy. Ang number one requirement, of course, dentist. Nakapasado ka ng licensure ng Board of Dentistry. Sa atin naman, mga enlisted personnel, ang hinahanap natin ngayon yung mga graduate na mga dental laboratory schools. Yung mga marunong nang gumawa ng pustiso, kailangan natin yan. Pag-uusapan na rin natin ang mga ngipin. Major Dacnay and Sir Marquez, bakit po ba o gaano po ba kahalaga ang pag-aalaga ng ating mga ngipin? Sabi nga nila, our oral cavity, it is the window of our health. Na kikita sa bibig nyo, sa oral cavity nyo, yung kalusugan ng isang tao. Kailangan nating mapanatiling malusog ang ating oral cavity to include the teeth at saka surrounding tissues. Alam nyo ba na ang ngipin, pag sira, usually pinapasok ng infection yan. At pag infected yung ngipin, maaaring yung bacteria na to pumasok sa ating bloodstreams at pumunta sa ating puso. Sunod na yun lahat. Yes. Punta sa puso, pwedeng maging cause ito ng heart attack. So marami. Other than that, pag sira ang ngipin mo, it will also cause bad breath. Marami pang iba. So it only goes to show, Carla, no, na talagang lalo na sa hukbong sandatahan na talagang kailangan healthy lahat. So talagang nagsisimula yan sa pag-alaga ng ngipin. That's right. Okay, so any last message to our viewers? Kung closing message to our Major Dacnay. Bali, iniulit ko na open po ang Office of the Chief Dental Surgeon Navy sa mga gusto po na mag-apply bilang isang civilian dentist. Ongoing po, sir, yung hiring natin. Only makikipag-ugnayan po kayo sa Office of the Chief Dental Surgeon Navy sa Fort Bonifacio, Taguig City. Right, thanks, sir. Sir? Ang Philippine Navy Dental Service is always aiming for zero tooth decay for our military personnel, specifically Philippine Navy personnel. This is in line with our vision of the Philippine Navy's vision of a stronger and credible Navy. At the same time, marami tayong sinasamahan na community-based projects
ay nga yung naikwento ko sa kanyo kanina na continuous itong free dental treatment sa ating mga less fortunate brothers and sisters. At the same time, gusto ko lang ipaalam sa inyo lahat na kami, ang Philippine Navy, ay handang tumulong at the same time, masaya kaming tumutulong. Maraming salamat po. Okay, thank you so much for your time. Ayan, Carla, sobrang dami natin natutunan, especially this summer. Lahat ng mga grupo na gusto makipag-collaborate with the Philippine Navy, makipag-ugnayan lamang sa kanila. So, muli mga boss, nakasama natin ang Deputy ng the Chief Dental Surgeon Navy, walang iba kundi si Lieutenant Colonel Sofronio P. Marquez Jr. Thank you, sir. And Admin Personnel Officer na OTC DSN, walang iba kundi si Major Romel D. Dacanay.